Nang naaayon sa inyong pakiusap, i-discuss natin, pero ito ay sasabihin ko lang initial na discussion tungkol sa PAC Silica. At nag-rely kami very heavily sa AI searches at saka to help digest and create a slideshow para mas madaling intindihan itong proyekto na ito. I-discuss din po natin yung kanyang current status at yung mga concerns ng ating mga kababayan tungkol dito. So, kung handa na po ang lahat, I would like to also say that since this is an initial discussion, then pwede may mga magbago dito dahil ongoing naman yung proyekto at posibleng may mga magbago dito o posibleng magbago din ang ating pagkakaintindi tungkol sa proyekto na ito. So kung di na po tayo mag-atubili, mag-umpisa na po tayo. And we will try to discuss this as close as carefully as possible kasi mahirap ang laki ng proyekto, ang daming aspects dito na kailangan pa ng mas malalim na pagsisiyasat. So umpisahan na po natin. So ngayong araw na ito, i-explore natin ang PAC Silica, isang US-led 24-nation na coalition designed to secure the global supply chains para sa AI, semiconductors, at critical minerals. So, importante yung tatlong yon ha. So, sa gitna nitong lahat, yung inisyatiba na ito ay magka-create ng tinatawag na Economic Security Zone, 1,600 hectares dito sa New Clark City and surrounding areas. Okay? Kasi 1,600 hectares which is why nagkakaroon ng issue tungkol doon sa ating mga katutubo. Itong AI Native Industrial Acceleration Hub ay ang purpose niya ay to integrate the supply chain, yung full value chain from mula sa pag-process ng mga minerals, critical minerals, hanggang sa pag-host ng AI data centers and pag-manufacture ng semiconductors at mga components nito. Okay? Ang purpose talaga, ang ultimate purpose niya is yung AI nga. So as you know, in a race ngayon sa dominance sa artificial intelligence, ang China and allies at saka ang US. So this is part of the US's push towards a greater influence or presence sa larangan ng artificial intelligence. Okay? Ito ay strategic, ang pinaka-sovereignty concern dito ay of course yung neocolonialism. So tingnan po muna natin, itong PAC Silica nagbabypass ng linear supply chains. O kini-create niya yung tinatawag na French-Ford Ring of 24 technology and mineral partners. Tandaan po natin, 24 nations po, hindi lang po US at Pilipinas ito, kundi isang malaking parang coalition of countries at 13th signatory po ang Pilipinas. Isa pa palang issue, yung fact na nag-signatory tayo dito at hindi natin nalaman until afterwards. Ang initiative na to integrates everything dun sa sinasabi natin. So, ang development na ito, so titignan ninyo from sourcing to manufacturing, logistics, distribution, retail. So ang PAC Silica route ay yung current chokehold ito, yung China 70 to 75% dominance in silicon and refining. Ano yung strategic purpose nito? Okay, ito yung primary objective ng US.
na mahiwalay sa China ang technology dominance. Sa Pilipinas naman, economic modernization at pag-reverse ng chronic brain drain. Sa security naman, geopolitical anchoring at natural, yung GDP critical US assets na dito sa Philippine soil ay ang purpose niya is allegedly to deter regional aggression. Sa Pilipinas naman, economic security daw is national security para maging non-negotiable ang Pilipinas sa Washington. Ibig sabihin, itinatali natin ang ating security, national security sa security ng region, sa security ng interests ng US. Which is a standard strategy naman for weaker nations but needs a closer look and more discussion, lalong-lalo na sa local level. Finally, resource strategy din. Mineral security. Bakit? Isa sa pinakamalalaking producers ng nickel at copper ang Pilipinas. At kaakibat nito, kapag may nickel at copper, nagkakaroon din po ng mga rare earth minerals. Kailangan ang mga ito para sa transition, for green transition or sa pag-create ng mga chips. So, in the meantime, dito sa level naman ng Pilipinas, itong alliance na ito, hindi lang economic rewards, pero may military risk din siya. Dahil nga, tinatali natin ang ating security with the security of the US, while automatic yung mga kakampi, automatic din po ang kalaban. So, ito yung sentro niya, ang Low Clark City. Ang economic zone, ayan yung mga projected areas. So may mineral processing ng component, fabs, at saka hyperscale AI centers. So tatlo yan. Kaya sinasabi that this addresses the supply chain. Okay, so halos lahat nandyan, from manufacturing to distribution, tapos yung pag-create ng mga AI centers. Ang projected capital na ito ay 70 billion at designed to integrate critical mineral processing, semiconductor fabrication, and hyperscale AI logic into a single geographic node, meaning lahat sila na andon. So, may exposure tayo dito. Kasi para ma-address yung issue ng energy, nag-invest ang Maharlika Investment Funds dito sa Saudi Arabia's ACWA Power para sa mga off-grid renewables. In other words, hindi po gagamitin ang Luzon grid. Ang gagamitin ay isang independent at closed na supplier ng power exclusive to the economic zone. Ang kapital natin na inilagay dyan from Maharlika Investment Fund ay 5 billion pesos. Nilalagay ito sa sa Aqua na power grid, yung magka-create ng power grid which is taga Saudi Arabia. Ang grid na ito, 19.7 billion ang holdings ng Synergy Grid and Development Philippines. Diyan po pinasok ng Maharlika Investment Fund yung pera at yan po ang nagpasok sa Saudi Aqua. Para daw stable yung at tuloy-tuloy ang kuryente. At take note, closed ito. Doon lang po sila magpo-provide ng kuryente. So it also raises the question na, ay kaya pala natin magpa-invest ng ganyan, pero in this case, nakatutok tayo sa foreign investors, sila yung pinoprovide natin ng power, sana the same kind of devotion was also given dun sa pag-provide ng kuryente for the rest of the country. Tandaan po natin, marami sa mga probinsya ng Pilipinas ay nag-rotating brownouts pa. Pangatlo, minerals, underwritten feasibility loans to domestic assets. So nag-invest din ang Maharlika Investment Fund sa Makilala Mining para sa equity claims sa copper para may share ang Philippine government doon sa pagmina ng copper.
Ang pinaka-linchpin nito, ang ginawa ng lehislatura ay create, ewan ko kung ako hindi ko narinig ito, hindi masyadong nabalita yata o hindi tayo naka-focus dito. Republic Act 12252 at ina-allow nito ang 99-year lease. So, this means na yung gagamitin ng lupa para sa mga industriya ng Paxilica ay hindi nagbabayad ng upa ang US government. Imbis na US government ito, hindi government-led, ang purpose nito is to put in investors sa loob ng Clark and surrounding areas. Okay, so ibig sabihin yan, sila yung magbabayad ng upa, pero ang upa ay hindi gaya ng dati na 50 years renewable for 25 years. Ngayon, ginagaranti na yung mga foreign entities dito sa Paxilica na related industries ay 99 years po ang lease para ma-accommodate yung kanilang gestation o yung including yung initial years na posibleng hindi pa sila kumikita para ma-offset yung losses nila. So 99 years for the tech and energy infrastructure. So, ang problema dito is nagkakaroon nga ng increasing resistance na nanggagaling sa local groups. So, para dun sa mga nanonood sa Black App, paki-check po dun sa blue and red apps kasi meron tayong visuals doon. So, ang laki ng makukuha na lupa at hindi maliwanag yung kumbaga nag-file na po ng opposition ang Aita community na nag-occupy ng mga lupa sa labas ng New Clark City. Doon ay ancestral domain nila. Pero ang ayon dito sa mga ahensya na involved dito, like the BCDA, ang sinasabi nila gagamitin lang daw ang lupa na hindi daw covered ng ancestral domain. Pero of course, nagdi-disagree ang Agta-Aita community. Masakit para sa community na ito dahil ginamit ng Clark, ng BCDA, ng Clark New City ang mga lupa doon at kiniklaim nila at hindi nila pinapayagan ang mga residenteng gamitin yon dahil hawak nila yung rights, yung New Clark City, hawak nila yung rights to the development of the Agta-Aita ancestral domain. Pero since naitayo ang New Clark City hanggang ngayon ni isang patpat na development project wala pa pong ginagawa. Ngayon, mayroong tinatawag nga na mayroong 1,600 hectare na proyekto na hindi natin sure or hindi rin sure ang Aita community kung nako-cover yung mga ancestral domain at kung sila ang magiging benepisyaryo ng pagbayad ng upa nito. So, ang iba pang concern, natural, ay ecology, ibig sabihin yung environment, security, at yung sovereignty. So, doon sa environmental concerns, yung tubig po ay malaki po ang demand para sa tubig ng mga AI projects, ay AI data center processings dahil umiinit po ang mga makinarya o tech nito. Bukod pa dyan, hindi tayo sure, nangangako sila ng 190,000 na trabaho, pero hindi pa tayo sure kung kakayanin ng logistics ng area yung na ma-accommodate lahat yon and ano yung timetable for that. So, sure yung displacement ng mga farmers ay malaki at real na pressing na threat. Bukod pa dito, yung paggamit ng tubig baka maubusan po ang para sa surrounding communities at surrounding na farmland.
Security, natural, geopolitical target tayo dahil nga inalign natin ito at saka napakalaking, kumbaga very tempting na target ito kung ito ay mag-succeed. And therefore, kasama ang nakatali ang national security concerns natin at the possibility na magiging target ito ng mga foreign aggressors. Bukod pa dyan, isang concern yung tinatawag nila na parang virtual state daw sa loob ng New Clark City o dito sa loob ng economic zone, parang US bases na naman yung issue. Sovereignty, kanino yung sovereignty doon? Kanino yung peace and order? Ano ang control ng Pilipinas sa loob ng area na ito? Hindi pa rin po maliwanag 'yan. So, sabi ng mga kritiko, yung zone ay parang extraterritorial colony. Ang primary na umo-oppose dito, of course, ang Makabayan Bloc kasi yung 99-year lease parang ownership na daw. So, parang alienation, parang binenta natin for 100 years yung Philippine territory at hindi pa nga maliwanag kung ano ang sovereignty o ano ang karapatan ng Philippine government at ng mga Filipino citizens sa looban. Next, yung ecological impact uli o yung pagmina ng quartz at silica sand, maaaring i-source na dito sa Pilipinas or doon sa Pilipinas, minimal po ang ecological issues sa pagmina nito, although it tends to disrupt habitats. Pero yung processing niya ay matinding concern din because it requires a lot of energy to turn the quartz into silica sand. Into silicone, sorry. The quartz or silica sand into silicone. So, na-disrupt din po, nagkakaroon ng dredging sa coastal areas, so nakakasira din ng mga coastal areas natin. Ang isa pang concern ay yung pagmina ng rare earths. Marami talaga daw sa Pilipinas ang rare earth minerals, ngunit napaka-high risk ng pagbimina nito. Toxic ang processing nito at binubuhos mismo doon sa earth yung mga asido nito at may malaking risk ng radioactive wastes tulad ng thorium at uranium. Nako-contaminate din po or may possibility na makontaminate ang agricultural water tables. So, ito ay kailangan ma-discuss, kailangan pa ng mas masusing diskusyon at kailangan mayroong solutions para dito bago mag-umpisa sana yung proyekto. So, yung concern sa IPRA, wala daw free, prior, and informed consent ang mga indigenous peoples, yung Aita community dito. Tapos, yung 500 hectare lease na i-devote sa power generation ay mag-uumpisa na daw, ay nagpirmahan na po ng lease. And so malapit na po mag-umpisa ito. Nagdidemand ang mga councils ng Aita community ng injunction habang wala pa pong free, prior, and informed consent na nire-require under the Indigenous Peoples' Rights Act. Waste. Ito yung massive water extraction para sa data center cooling. Ang iha-harvest nila surface water, so gagawa sila ng mga micro dams. Pero gagamit din magsa-siphon din sila sa mga aquifers at saka local watersheds. At madadry up yung ating mga natural springs at saka ito yung tinatawag natin na may possibility na ma-endanger ang agricultural farmland na kumukuha ng tubig dito. Ang water requirements pala ng isang data center, and hindi lang po isa ang pinaplano para dito,
ay para na rin yung water demands ng isang maliit na syudad. So para ma-cool yan, ang daming tubig na kailangan gamitin. So ang strategiya nila ay micro damming, tapos ang pagkuha din, possible pagkuha doon or posible sa pag micro dam dito ay ma-deplete rin pati yung mga aquifers natin. So nag-file ng injunction ang AITA councils. So dito sa next na slide, makikita ninyo yung pagsasalarawan ng global security threat doon sa Pilipinas dahil nga very high risk and high value target ang data centers at yung entire economic zone na ito. So, ayan. Yung closed loop fortress, ito po yung kasagutan nila doon sa fragility ng Luzon grid. So ang ginagawa ng administrasyon dahil naririnig na nila yung mga concerns ng mga mamamayan at wala po sila pang sinusulong ng mga solusyon para doon sa mga mahihirap na problema, nagbago lang sila ng kanilang communication strategy. So pinapalabas nila na 130,000 to 190,000 direct high quality jobs ang mapoproduce ng economic zone na ito at ginagarantiyan ng gobyerno na hindi daw sila mag-evict ng mga farmers at IPs at gagamit sila ng mga pre-allocated zones dun sa mga areas na may posibleng overlap sa ancestral domain. Susunod daw at magre-require ng pagsusunod sa Philippine Tax and Labor Codes para dun sa area. Yun ang pinapangako ng Philippine government. But because this is the Marcos administration, medyo mahina yung kanilang claim na ganon at they suffer from a credibility issue on these guarantees. So, ang problema nga is that ang presumption ng buong plano na ito ay may vacancy o halos walang laman ang New Clark City at yung surrounding areas. Pero natural dahil the reality is meron ng mga investors din in certain areas sa New Clark City at of course ancestral domain yung surrounding areas, kailangan i-address ng Pilipinas itong mga issues na ito. So, yung tinatawag na dapat mga firewalls na ini-initiate ng Marcos administration, kailangan totoo. So, ito na po yung initial natin na discussion tungkol dito sa ating sa Pax Silica. Like I said, limited pa rin po ang nakikita natin na data tungkol dito. We will continue to monitor the issues on Pax Silica about this. Okay. Sabi ni Rizzy, may ibibida sa SONA si Marcos Jr. Sabi ni anything about life, hala, uy, kaluoy sa Pilipinas, unya hapit na magsigod, kahadlok, uy. Pwede bang pigilan yan kapag nanalo si VP Sara sa 2028? Titignan natin kung anong pinirmahan ng Marcos administration at kung merong clause dyan that will allow us to get out. If not, we will have to see how we can live with the agreement. Ay, Miss Sas. Ay, salamat. Andito si Sas. Sas, gusto mo umakyat? Importante yung input mo dito eh. Sana ba si Sas? Saan ka ba, Sas? Nasa Luminous ka ba? Kasi ilalagay ko doon yung yung link.
Nakikita mo yung link, Sas? Paki-check kung nakita mo yung link. Kasi hindi ko sure kung saan ka saan ka naka-monitor. Andito si Sas, yehey! So, ulitin natin ha, may mga sovereignty issues, ecological issues, issues ng exposure ng Maharlika Investment Fund, and ano pa ba yung tatlo yan eh? Yung ecological issues include yung sa pagmimina ng rare earths. So in the meantime, nakikita natin na isa doon sa mga concerns ay in-address ng Philippine government through the provision of a closed, ano bang tawag doon? Closed energy or power provider para exclusively for the economic zone. At Saudi Arabia po, through its ACWA Corporation and Maharlika through another corporation ay nag-invest ng 5 billion pesos doon sa proyekto na ito. Ay, hindi pa nakita ni Sas. So sige, ilagay ko na lang sa okay, sa FB. Ayun, nakita mo na ba? Yan. Ayan, nakita mo na. Ay, mali. Ayan. Ayan na. Lalagay ko sa lahat. Sandali. For destinations. Ayan. Ayan na. All destinations na yan. Sabi ni Napoleon, 190,000 jobs to be generated is only during construction phase, pero pag nag-operate mga foreigners ang mag-manage, tapos parang US-based na naman na off-limits ang Pinoy sa sariling lupa. Yikes. Sabi ni Ma'am BM, dito sa atin ipipilit yung Paxilica na yan kasi mura daw ang bayad sa labor dito. See kung gaano kababatingin nila sa atin. Sabi ni CJ, wag muna sa pigilan yung project. Kailangan ng Pinas sa mga gantong project pag-aralan ng mabuti. O, ayan na si Sas. Hi, Sas. Okay ka na, Sas? Ayan. Okay naman. Hello everyone. Ayan. Narinig na ako? Ayan, rinig na rinig. Okay na. So, naririnig na ba si Sas? Sas, can you hear us? Ano nangyayari? Para
Ayan. Better? Okay na ba? Naku, nawala na naman si Sas. Sige, magbabalik naman si Sas. So, importante yung input ni Sas dito eh. So, hintayin na lang po natin. So, in the meantime, let's check out your comments dito. So, yung iba kasi ng mga nanonood, may signal interruption kasi may bagyo sa kanila. Sabi ni Anything About Life, ano bang nangyayari sa Marcos admin? Bakit pinayagan ng ganyan at may pirmahan na? Ang isang concern din yan sa atin kasi ang mahalaga is kung papasukin natin isang ganyang kalaking proyekto, maganda sana kung mayroong some kind of feedback mechanism sa atin. Kumbaga, the more information that is available, mas mamamanage nila yun. Diba? Mas maano, and they can kumbaga, they need to be able to bring us into the loop about this, at least those that do not concern naman national security or state secrets, pwede naman nilang ipaabot sa atin. That way, kung naiintindihan natin, then we will see what the decision making process was. Ngayon, kung masyadong self-interesting decision nila, pwedeng may pagkakataon tayo mag-oppose. Ayan na si Sas. Hala, hindi pa connected. Bakit nahirapan si Sas mag-connect? Could it be because I am in a country na nataliwas doon kung nasaan si Sas? Yes. So dun sa bagong batas, mayroong 99 years. Ayan na si Sas. Yay!